Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay muling gumugulong ang pangalan ni XRP matapos po ang makabuluhang pag-akyat ng presyo nito nitong nakalipas po na buwan ng November, kung saan ay umabot po kasi ito ng 283% na price increase. Subalit, kasabay po ng bullish trend na ito ay ang mga usapan mula po sa mga eksperto tulad po ng market analyst na si Wall Street Bets, kung saan ay nagsabing ang mga hindi po bullish kay XRP ay walang respeto sa kanilang sarili. Bakit kaya ganito ang pananaw ng mga eksperto? At paano po natin maiugnay ito sa patuloy na paglakas ng crypto market? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Umpisaan po natin ang ating usapan dito sa kung ano nga ba ang nangyari sa presyo ni XRP. Ayan, ito po kasing nakalipas na buwan ng November, si XRP ay nagbigay po ng isang kahanga-hangang performance kung saan ay tumalon po mula sa mahigit $1 hanggang $2.9 sa loob lamang ng ilang araw. Ito po ang pinakamataas na presyong naabot ni XRP sa nakalipas na 7 taon. Ayan, or 7 years. Subalit bago po tuluyang maabot ang presyong $3 na isang psychological threshold, ang presyo nito ay nakaranas po ng pullback o bumaba po ito sa $2 na price range. At ayan, ayon po sa mga eksperto, ang pullback ay hindi po sinyalis ng kahinaan, kundi isang natural na correction lamang. Ang correction na ito ay tinuturing ng ilan bilang second chance para sa mga hindi po nakasabay sa initial rally. Kaya sa kasalukuyan, sa XRP ay nasa $2.3 at pinaniniwala ang muling tataas matapos po ang consolidation ng kanyang presyo na ito. Ngayon ay bakit po bullish ang market sentiment? Ayan. Marami pong market analysts ang nananatiling optimistic kay XRP sa kabila po ng temporary correction nito. Ayan, ang ilan lamang po sa mga halimbawa dito ay itong si Wall Street Bets. Ayan, kanya pong binigyang diin na ang pullback ay normal at bahagi po ng mas matagalang uptrend. Sinabi pa niya na ang mga hindi po bullish kay XRP ay tila hindi po nagbibigay halaga sa kanilang sariling kakayahan bilang investor. Ayan, maliban po kay Wall Street Bets ay nandito na rin po si CW. Ayan, CW. Nakikita po niya ang kasalukuyang correction bilang paghahanda para sa mas mataas na target price na $3.75. At ayan, nandito na rin si Mickey Bull. Ayan, Mickey Bull Crypto. Sa kanya naman ay inihalin tulad po niya ang rally ni XRP sa taong 2017 na bull market, kung saan ay posibleng maabot ni XRP ang cycle peak nito na $10. Ayan, tindi. Ang mga prediction na ito ay hindi lamang po batay sa espekulasyon. Malakas po ang suporta mula sa mga buy orders sa platform tulad po ni Binance at Coinbase na siyang tumutulong upang mapanatili ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang mga hamon na kinakaharap ni XRP? Ayan, bagamat promising po ang trajectory ni XRP ay meron pong ilang mga roadblocks, ayan, o hadlang na kailangan po niyang harapin. Ayan, unang-una, ayan, ang pinakaunang hadlang o roadblock ay ang resistance kay Bitcoin. Ayan, si XRP po ay nahihirapang lampasan ang resistance level na 4 0 digits 3 BTC. Ayan, kung saan ay tumagal na po ito ng higit 2,000 days. Ayan. Ito po ay nagpapakita ng matibay na hadlang sa relasyon ni XRP at saka BTC.
Yan, maliban po sa resistance kay Bitcoin ay ang sell walls. Yan, ang tinatawag nating sell walls. May mga ulat na 50 million XRP sell walls na maaari pong pansamantalang magpabagal sa paglago ng presyo ni XRP. Yan. At maliban po sa resistance at saka sell walls na yan ay ang market volatility. Ang likas po na volatility ng crypto market ay maaari po itong magdulot ng biglaang pagbaba ng presyo kung wala po talagang sapat na suporta mula sa mga investors. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni XRP. Yan ang kasalukuyang sitwasyon po ni XRP ay nagbibigay po ito ng ilang mahalagang aral at pagkakataon para sa atin bilang mga Pinoy investors. Ayan. Meron po tayong tinatawag na timing is the key. Ayan. Yan po ang isa sa posibleng isa po sa mga maaari nating yan yung pagkakataon na kailangan po nating makuha rito. Kung ikaw po ay naniniwala sa long-term potential ng XRP, ang mga pullbacks tulad po nito ay maaaring ituring na entry point para bumili sa mas mababang presyo. At yan, maliban po sa timing is the key, ay kailangan po nating mag-diversify. Yan, hindi po dapat natin ilagay lahat ng ating puhunan sa iisang asset tulad ni XRP. Mahalaga pa rin po ang diversified na portfolio upang maibsan ang panganib o risk ng pagkatalo. Yan, or losses. At syempre, nandyan pa rin po yung educated decision making. Ayan, ang pag-aaral po ng market trends at analysis ay mahalaga upang maiwasan po ang overreaction sa mga pullbacks at ma-maximize po natin ang ating kita or ang ating gains. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa XRP ay isa pong magandang halimbawa ng resilience sa crypto market. Ang mga pag-akyat at pagbaba po ng presyo nito ay sumasalamin sa dynamics ng isang active market. Bagamat marami pong roadblocks, naniniwala akong ang mga prediction na bullish ay hindi lamang po haka-haka, kundi nakabase po sa makasaysayang datos at current market behavior. Para sa akin, ang pahayag po na hindi ka nire-respeto kung hindi ka nakalong kay XRP ay isa pong paraan ng pagbibigay diin sa potensyal ng asset na ito. Subalit, hindi ibig sabihin nito na dapat pong sumugal ng walang sapat na kaalaman. Dapat laging mag-invest ng may plano at malinaw na layunin. Ayan. Si XRP ay nasa isang mahalagang yugto ng pag-usbong nito. Ang pullback na nararanasan po nito ngayon ay hindi sinyalis ng kahinaan, kundi bahagi lamang po ng natural na galaw ng market. Kaya check na rin po ninyo yung aking technical analysis dito kay XRP kanina. Para sa mga Pinoy traders at investors, ito po ay isang pagkakataon upang muling pag-isipan po natin ang ating crypto strategies at samantalahin ang mga posibilidad ni XRP habang ito'y abot kaya pa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.